God sent his son, they called him Jesus. Kaya ganun po ang ating awitin ay sapagkat ang ating pong tuturo po ngayon ay kalabing limang kapitulo po ng aklat ng unang sulat po ni Pablo sa mga taga-Korinto. At ito po ay isang kapitulo na nagpapatunay ng ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Ito pong kapitulong ito ay naisulat. Dito natin makikita ang kahalagahan po ng context. Ang kapitulong ito ay naisulat ni Apostle Paul. Ang papasinin po natin ang unang sulat niya sa mga taga-Korinto. Halos lahat po ng mga kapitulo, maliban lang po sa ilan, ay pagwawasto sa mga kamalian ng mga taga-Korinto. Kung mapapansin po ninyo, yun ang ating makikita. Isang bahagi lamang na sila'y marami ilan lang pong bahagi na sila'y pinupur ni Apostle Paul. Pero karamihan po sila po ay winawasto ni Apostle Paul. At ang konteksto po ng kapitulong ito ay matatagpuan po natin sa 12 talata. At itong si Kristo
ay pinangangaral na binuhay mula sa mga patay, paano ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay? So meron po mga kapatid sa iglesia po sa Corinth na hindi naniniwala na may pagkabuhay na maguli. Alam po ninyo, ito isang basic part ng ating pananampalataya. Pero hindi lang po yung taga-Korinto may pagkakamali. Nakikita natin sa sulat po ni Pablo kay Timoteo, di ba? Dalawang beses niya binanggit, si Alexander at Hymenaeus kanya. Tapos Alexander at Philetus. Maaring si Hymenaeus at saka si Philetus o si Philetus ay parehong tao lang na may dalang pangalan. Sila rin po ay nagtuturo ng pagkabuhay na maguli ay nakalipas na. Ito po ay maiba naman dahil sa kanila naniniwala may pagkabuhay na maguli pero natapos na. Ito naman sa mga taga-Korinto talagang wala. Parehong maling pagkakamali sa pagtingin sa pagkabuhay na maguli. Si Apostle Paul po ay sa lahat po ng mga apostol, siya ang pinakamarunong. Obviously, dahil siya po ay nag-aral. At ito ay makikita natin sa kanyang mga sulat. Napakagandang basahin po ang anumang sulat ni Apostle Paul dahil makikita mo ang development ng kanyang paano po niya dinedevelop yung kanyang subject. Halimbawa po sa Romans, ito po ay ang subject doon basically ay ang pagkawala ng kautusan ni Moises. At makikita mo ang kanyang development sa kanyang pagtuturo sa aklat ng mga Romano. Ganoon din po din sa 1 Corinthians chapter 15. Ang unang bahagi ng kapitulong ito mula sa una hanggang sa 11 ay patunayan niya na may mga saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Alam po ninyo ang kautusan ni Moises, kailangan mapatunayan mo isang bagay sa dalawa o higit na dalawa. 2 or 3 witnesses. At ito'y mapapatunayan ng isang bagay kung ito'y totoo o hindi. Sa katunayan, kapag meron pong isang nagkasala at merong sumaksi na 2-3, siya papatay sa labas ng bayan. So ganito rin pong makikita nating ginawa ni Apostle Paul. Sinabi niya ang Ebanghelyo ay mahalaga dito sa unang talata. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangarap ko sa inyo na inyong tinanggap na sa naman ninyong pinaninindigan. Na sa pamagitan nito kayo ligtas kung matatag ninyo itong panghawakan, malibang kayo sumampalataya na walang kabuluhan. Sapagkat ibinibigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya'y nilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So dito sinasabi ni Pablo ang kahalagaan ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay ang mabuting balita ng ating Panginoon po ay namatay, naipako sa krus, nailibing, doon po sa isang bagong libingan ng isang alagad ng ating Panginoon, at siya'y nabuhay na maguli sa ikatlong araw. At yun ang mabuting balita na ipinangaral sa mga taga-Korinto na tinanggap naman nila at kanilang pinananatilihan o pinanindigan. At ito yung paraan na sila maliligtas. Kaya sa ikalawang talata, na sa pamagitan nito kayo ligtas kung matatag nitong pangahawakan. Kanya. Kung sila po yung magiging tapat sa Ebanghelyo, sila yung maliligtas. So napakahalaga ng Ebanghelyo. Sabi nga po sa Romans chapter 1 verse 16, ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, ulay sa mga Hudyo at gayon din naman sa mga Grego. At ang kaakibat ng Ebanghelyo ay hindi lamang si Kristo na ating Panginoon na matay sa krus, na ilibing, kundi kasama rin ng kanyang pagkabuhay na maguli. So dito natin makikita connection ng pagsisimula ni Apostle Paul sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. So by necessary inference, kung hindi siya nabuhay na maguli, wala tayong kaligtasan. Sapagkat ang Ebanghelyo na nagliligtas sa atin ay kasamang katotohanan ng ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Kahit po din sa ating bautismo. Ang ating bautismo ay walang kahalagahan at hindi magliligtas sa atin kung ang ating Panginoon na hindi nabuhay na maguli. Tingnan po lang sa 1 Peter chapter 3 verse 21.
At ang bautismo na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman, kundi bilang paghiling. Ito po yung magandang salin. Ito po the best na nakita kong salin sa talatang ito. At ang bautismo na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na buti sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. In other words, kung di nabuhay ang maguli ng ating Panginoon, kahit magbabutismo tayo, wala tayong kaligtasan. So ito'y malagang bahagi ng ating kaligtasan ng ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Ngayon, pinatutunayan ni Apostle Paul ayon po sa prinsipyo ng pagtanggap sa katotohanan, kung ito'y may mga saksi at mga saksing tapat, kailangan nating paniwalaan ng isang bagay totoo. So, tingnan po ninyo. Dito po sa ikalima, nagsimula siya. Siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos siya nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid. Ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon. Mahalaga yun. Dahil ang saksing patay, wala lang halaga yun. Pero may buhay pa nga niya. Doon sa 500 kapatid na yun. Kanya. Bagamat ang iba ay namatay na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago. Pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. At sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. Wala sa panahon sapagkat hindi siya kasabay ng 12 apostol. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, at hindi karapat-dapat ang tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Yan po ito to. Subalit sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, iyon ang ebanghelyo. Ako at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi mawawala ng kabuluhan. Sa halip ako'y naglingkod na higit kaysa sa kailang lahat. Bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Yun po ito to. Kung mapasin natin ang gawain ni Apostle Paul, ito'y halos higit sa lahat ng mga apostol, lalo na po sa pagpapahayag dahil marami siya na sulat kaysa sa ibang mga apostol. Tandaan natin ang mga pangunahin dito, si Apostle John, si Apostle Peter, pero si Peter, 3 sinulat, si John, 4 lang. Pero si Apostle Paul, majority ng sulat po sa yung mga epistles, mga sulat, mas maganda po siya rin yung epistles na mga sulat. Yung pa mga kapatid, epistula nga niya, that is not a translation, that is a transliteration. Mas maganda yung sulat because an epistle is a letter. So mas madaling maintindihan sa isang tao na ang sulat ni Apostle Paul kasi epistula. Hindi ko maintindihan ba't ginagayat pa nila yun eh. Huwag tayong gumamit ng salita na hindi maliwanag. We have to use words which are clear, not ambiguous, na hindi mo alam kung anong kahulugan. Makikita natin dito, bagamat hindi ako, hindi ang biyaya ng Diyos ang nasa akin. Dahil dito, maging ako sila, sa gayon, kami nangangal at kayo naman ay nananampalataya. Anong pinapangalan ng ebanghelyo? So, hindi mahalaga kung siya o yung ibang mga apostol, sapagkat isa lamang kailang ipinangalan. Anong mahalaga sa bagay ito? That there are witnesses to the resurrection of the Christ. Mayroong mga saksi sa mga pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Pansinin po natin, nung nangaral po si Apostle Peter, kasama ng 11, doon sa araw ng Pentecost, ano sabi niya? Na kami makasaksi sa mga bagay na ito kanya. So siya nagsasalita, hindi lamang from the point of view of the Old Scriptures na tinupad ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, kundi sa karagdagan, saksi sila doon. So hindi lamang ang Old Testament ay nagpapatunay ng ating Panginoon na buhay na maguli, kundi rin kami kanya ay saksi na siya na buhay na maguli. So therefore, doon sa unang bahagi ni Apostle Paul, pinatutunayan niya na ang pagkabuhay na maguli ay totoo. Bakit? Because there are witnesses. May nakakita kanya. Kaya in-emphasize niya doon sa 500, ang karamihan dito ay buhay pang ngayon kanya. They can testify. Pwede silang patutuo na ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Ang law of Moses required 2 or 3 witnesses. Ilan ito? Marami. So ito'y totoo kanya. So in other words, sinasabi sa unang bahagi
na ito'y totoo. Ngayon, kung tatanungin nyo kung saan nangyari 500 kapatid, hindi ko alam. Hindi wala sinasabi sa Bagong Tipan. So, huwag na nating pasinin. Deuteronomy 29:29 nyo. Sinabi ni Pablo, inspired by the Holy Spirit, so ito'y totoo. Ngayon, dito po makita niya, so ito'y totoo kaya dahil may mga saksi. Dahil ito'y totoo at may mga saksi, pulundag tayo sa verse 12. Kung may mga saksi na nakita ng ating Panginoon na buhay na maguli, yan ang ibig sabihin sa verse 12. At kung si Kristo ipinangangaral, binoy mula sa mga patay, ipinangangaral dahil ito'y totoo at may mga saksi kanya, paano ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay? Paano yung sasabihin na hindi totoo na walang pagkabuhay na maguli ay samantalang si Kristo ay nabuhay na maguli? At may mga saksi na nakita at magpapatotoo ng ating Panginoon na buhay na maguli. Yun, ang ganda po yung punto na yun. Verse 13, follow up doon sa kanyang sinasabi. Subalit kung walang pagkabuhay na maguli sa mga patay, si Kristo din nabuhay na maguli sa mga patay. So yung sinasabi ni Apostle Paul, kung totoo sinasabi ng iba na si Kristo hindi nabuhay na maguli mula sa mga ay walang pagkabuhay na maguli. If some people are teaching in Corinth that there is no resurrection from the dead, then Christ did not rise from the dead. Yun ang konklusyon doon, di ba? Yung totoo doon. So si Kristo hindi muling binuhay. Kung si Kristo hindi muling binuhay, may consequence yun. In other words, kung totoo yung sinasabi nila na si Kristo din nabuhay na maguli, may mga serious consequences yun. So ito yung sinabi ni Apostle Paul. Tingnan po niyo kung sa ating paraan ng pag-aaral, pag nakita natin ang konteksto ng ating pinag-aaralan, di mo madaling pag-aralan. Tingnan niyo ang konteksto ito, verse 12. May nagtuturo sa Corinth na walang pagkabuhay na maguli. Ang consequence nun, kung dito mga tusunod na talata, mababasa natin, ay mayroon mga serious consequences. Yung pagtuturo na walang pagkabuhay na maguli, na yung mga nagtuturo, yung mga Kristiyano, hindi nila nalalaman ang tinuturo nila. Katulad ng ibang kapatid na nagtuturo ng mga maling aral, hindi nila nalalaman ang consequence na kailang maling aral. Case in point, yung nagtuturo na kailangan Kristiyano ang magbabautismo, paano tayo para natin malalaman na tayo ligtas? Hindi mo nga alam kung yung nagbautismo sa'yo, tuloy sa mga tayo. Hindi. Yan yung consequence ng turo na yun. We will not know whether we're saved or not. Na wala nakakaalam sa atin kung yung isang tao na kaharap mo ay tunay na Kristiyano o hindi. Diyos lang nakakaalam no. Dahil Diyos lamang nakakaalam kung sumampalataya talaga yun o hindi. Kaya natin binabautismo ng isang tao pag sinabi niya kayo sumasampalataya, nagtitiwala lang tayo siya nagsasabi ng totoo. Pero sino nakakaalam na siya nagsasabi ng totoo? Ang Diyos. Kaya nga Diyos na nagdaradag sa kanyang iglesia. Hindi tayo. Di ba? The Lord got added to the church. Daily those who are being saved. So di na nalalaman yung consequence. Ganito rin ito. At dito, ang number one consequence, kung walang resurrection from the dead, verse 13, subalit kung walang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Tama yon. Dahil kung hindi totoo ang resurrection, hindi pwedeng nabuhay na maguli si Kristo because there is no resurrection. Point number one. Number two, at kung si Kristo hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan at ang inyong pananampalataya wala ng kabuluhan. Wala tayong kaligtasan. Kung totoo po yung walang pagkabuhay na maguli. So therefore, si Kristo po hindi na po na maguli. So, anong kabuluhan ng Ebanghelyo pinangangaral ng mga apostol? At anong kabuluhan ng mga tao sumampalataya sa Ebanghelyo? Wala. Wala rin tayong kaligtasan sapagkat ang ating kaligtasan ay di lamang ang kamatayan ng Panginoon, kundi ang kanyang pagkabuhay na maguli. Sapagkat pinatunayan niya na siya anak ng Diyos na may kapangyarihan. Di ba? So, next consequence, verse 15. At kami napatunayan pang mga bulang saksi ng Diyos sapagkat kami nagpapatunay tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo at hindi naman niya muling binuhay kung totoo na ang mga patay hindi muling binuhay. Doon sa Old Testament ay isa sa mga 10 command, do not bear false witness against your neighbor. Kung hindi totoo na may pagkabuhay na maguli at hindi totoo si Kristo na buhay na maguli, dahil walang pagkabuhay na maguli, anong masasabi mo sa mga apostol? Nangangaral si Kristo ay namatay, nailibing, at nabuhay na maguli, at kami saksi sa mga bagay na ito. Hindi na malabas silang bulang saksi. Na malabas silang sinungaling. Di ba?
Ay, si Kristo yung si Pablo isang Hudyo. So, siya karapat patayin. Because ang mga apostol at saka siya ay mga bulang saksi. Nasa isang karamalduman na kasalanan, yun isang consequence. Sa 16, sapagkat kung mga patay hindi mo lang binubuhay, si Kristo man ay hindi mo lang binuhay. Kung si Kristo hindi mo lang binuhay, inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo mananatili pa rin sa imang kasalanan. Of course. Dahil ang pinakahuling step ng ating kaligtayan, bautismo. At ang bautismo ay ang paghiling ng mabuting buti sa Diyos sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. O kung si Kristo hindi nabuhay na maguli, paano tayo maliligtas? We have no salvation. Yan po isang consequence, di ba? Verse 18, kung gayon ang mga namamatay kay Kristo ay napahamak, bakit? Mananatili silang patay. Wala silang kaligtasan. Hindi sila mabubuhay maguli. So mananatili silang patay. Tandaan po niyo yun, po. Pagdating na sa verse 29, yun ay isang paliwanag doon. Kung para sa buhay na ito lamang tayo maasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao tayong pinakakawawa. Yes. Tayo mga tao na hindi natin ginagawa ng majority ng mga tao sa sanglibutan. Pinipigilan natin ang ating mga sarili sa mga bagay na kasalanan. Na ito naman ay kinaliligaya ng mga tao sa sanglibutan. Kung tayo ang pag-asa lang natin sa buhay na ito, dahil siyempre maranasan natin ng biyaya ng Diyos sa buhay na ito, pagpatay ka, wala ka ng pagkabuhay na bugal, wala ka ng pag-asa. Hindi kawawa tayo. Yung lahat ng ating ginagawa ay walang kabuluhan. Lahat ng ating pagsamba ay walang kabuluhan. Lahat ng ating sakripisyo sa Panginoon ay walang kabuluhan. Samantalang yung taga-sanglibutan, di naman nagsasakripisyo yan. Ginagawa lang, gusto lang gawin. Na walang anumang pag-iisip na sila yung gumagawa ng masama. Yan tayo, hindi natin ginagawa sapagkat ito hindi kalooban ng Diyos. Pagkatapos, pag mamatay tayo, katulad lang nila, mamamatay lang sila. At hindi tayo lahat mabuhay na maguli. Kung gano'n lang, makikita natin kung gano'n lang, mamaya mag-i-argue ng gano'n si Pablo eh. Tignan nyo ang argumento ni Pablo, di ba? Napakalinaw. Yan ang isang paraan kapag ka ating sinusubukan ng isang aral kung totoo hindi. Kapag ka isang aral ay may consequence na lumalabag sa kalooban ng Diyos, may consequences na lumalabag sa salita ng Diyos, may consequences na hindi maganda, at ito yung consequences na masama. Obviously, yung aral na hindi totoo. So, pinatutunan ni Apostle Paul, yung aral na yung kanya ay hindi totoo. Tignan nyo kanya. Kayo mismo kanya. Yung mga nagtuturo, yung mga Kristiyano ito, di ba? Yung mismo mga nagtuturo na ito, wala silang kaligtasan. Wala silang pag-asa dahil pag namatay sila, mananatili lang silang patay. Ano pag-asa mo? Walang pagkabuhay na maguli. Paano tayo pagpunta sa langit? Walang pagkabuhay na maguli. Ito po isang basic example ng mga tao nagtuturo ng isang bagay na hindi nila alam ang tinuturo nila. At hindi nila alam ang kahulugan ng tinuturo nila. Kawawa, di ba? Pinatutunan ito ng Apostle Paul, di ba? Tuloy natin. Sa verse 20, subalit ngayong kanya, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay. Totoo kanya. Ito'y totoo. At ito ang pasasabihin ko sa inyo, sabi ni Apostle Paul, na ito'y mangyayari sa panginaharap. Sinasabihin niya, subalit ngayon si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siyang unang bunga ng mga namatay. Siyang unang bunga ng mga namatay na hindi na namatay. Kung nag-iisip tayo na si Kristo ang pinakaunang halimbawa na nabuhay na maguli, hindi, si Lazarus ay nabuhay na maguli. Bago kay Kristo na ating Panginoon. Pero si Lazarus ay namatay. Yun ang pagkakaiba. Hindi lamang yun, kahit sa Old Testament. May mga tao namatay na nabuhay na maguli at muling namatay. Hindi kayo naniniwala. Punta tayo sa Hebrews chapter 11. Sabi po natin. Kung di kayo naniniwala, hindi patunayan natin sa Biblia. Ang tinatanggap lang po natin ay evidence. Evidence. We have evidence from the scriptures. Paniwala natin. Dito po sa Hebrews chapter 11, natin ko lang po. Dito po sa verse 35, women received their dead raised to life again. Others were tortured, not accepting deliverance
that they might obtain a better resurrection. Still others a trial of mockings and scourgings, yes, and of chains and imprisonment. They were stoned, they were sown into, inalagari, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, and tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and mountains, in dens and caves of the earth. And all this having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise. Sa verse 35 kanya, sila po, meron po mga tao na nabuhay na maguli, di ba? Tinanggap nila kailang mga patay kanya. Pero hindi namatay din uli. Doon po sa pagkabuhay na maguli ay kamatayan ng ating Panginoon. Di ba, nung nagkaroon na nahati mula sa taas hanggang sa baba, yung veil sa temple, nagkaroon ng earthquake, nagkaroon ng mga kidlat at mangkulog, at may nabuhay na maguli mula sa mga banal. Kamusahin po natin. Sabi ko nga, evidence. Dito po sa 27, verse 51, verse 52. Then behold, the veil of the temple was torn in two, from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split, and the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. So hindi lang ang ating Panginoon ang nabuhay na maguli mula sa mga patay. Meron na una sa kanya. Kaya lang siya yung unang bunga mula sa mga patay dahil siya namatay, hindi na muling namatay. Kaya yung title ng ating art, Because He Lives. Dahil hindi na siya namatay. Siya yung umakyat sa langit at doon siya hanggang sa kanyang muling pagdating. Excuse me. So, siya ang ulang nabuhay na magulikan. Sapagkat siyamang sa pamagitan ng isang tayo dumating ang kamatayan, this time, sa Romans chapter 5, yun ay spiritual death. This time, this is physical death. Sa pamagitan ng kamatayan ni Adam, ay nawalan tayo ng buhay na walang hanggan. So, nagkaroon tayo ng kamatayan. Di ba sabi niya, sa labok ka kukunin at sa labok ka babalik kanya. Doon sa Genesis chapter 3. Doon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, pag namatay tayo kanya, ang katawan ay babalik, ang alabok ay ang katawan ay babalik sa lupa kanya, sapagkat si alabok at ang spirit ay babalik sa Diyos. So ito yung sa pamagitan ng isang tao kanya. Si Adam, kaya nagkaroon tayo ng physical death. Sa pamagitan din ng isang tao dumating ang pagkabuhay na muli mula ng mga patay. So si Adam ang naging dahilan para tayo mamatay physically. Si Kristo rin ang dahilan bakit tayo mabubuhay na maguli. So kay Adam, namatay tayo, kay Kristo mabubuhay tayo maguli. Yun ang sabi niya. Yung sabi niya Apostle Paul. Sapagkat kung paanong kay Adan lahat ay mamamatay, kaya din kay Kristo ang lahat ay bubuhay. So all experience physical death because of Adam. All will experience they will experience physical resurrection or resurrection because of Christ. Yan sinasabi sa atin. Verse 24, pagkatapos ay darating ang wakas. Kapag kanyang binigay ang kaharian ng Diyos sa kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos na lipunin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamalahan at kapangyarihan. Tignan po lang sa English, ano po? Sa verse 24. Then comes the end. So ito po ay nakatawa yata natin verse 23. Basahin mo natin verse 23. Subalit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang panahon. Si Kristo ang unang bunga, siya ang unang mabubuhay na magulit, di na mamamatay. At pagkatapos ang mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Bakit hindi binabanggit dito hindi Kristiyano? Sapagkat ang agenda rito ay mga Kristiyano. Hindi ibig sabihin na hindi binanggit dito ang mga hindi Kristiyano ay hindi magbubuhay na maguli ang mga hindi Kristiyano. Hindi totoo yan. Dahil John chapter 5, verse 28, sabay-sabay ang pagkabuhay na maguli. Kaya lang, binibigyan lang ng emphasis dito ay ang mga Kristiyano. So, sapagkat kung paano kay Adam ang lahat ay mamamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhay.
Subalit ang bawat isa ayon sa kanyang panahon. Si Kristo ang unang bunga at pagkatapos ay amang kay Kristo sa kanyang pagdating. The scriptures should harmonize scriptures. Maisipin, hindi tayo sabay-sabay mabubuhay na maguli. Sa John chapter 5, verse 28, sabi ko nga daw, the scriptures must harmonize with the scriptures. So dito sa verse 28 ng John chapter 5, huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumating oras ng lahat na nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang manggawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang manggawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na maguli sa kahatulan. So ito sabay yun. Ibig sabihin, ang unang mabubuhay maguli si Kristo muna. Pagkatapos yung mga tao, actually, si John chapter 5, verse 28-29, pero dito binigay lalong emphasis ang mga Kristiyano. Pagkatapos ay darating ang wakas. So pagdating ng ating Panginoon, yun ang wakas. Wakas ng lahat. Kapag kanyang binigay ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos na lipunin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamalahan at kapangyarihan. Then comes the end when He delivers the kingdom to God the Father, when He puts an end to all rule and all authority and power. Kaya gusto kong basahin ng English. Kasi ito yung Matthew 28 verse 18. And all power and all authority has been given to in heaven and on earth. Yun din na ibabalik niya maguli siya nagbigay na walang iba kundi ang Diyos. Tandaan natin, kasama siya doon. Bakit ang Diyos ay ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Tuloy-tuloy po natin. So in other words, pagdating po ng Panginoon sa kanyang pangalang pagdating, hindi na siya hari. Yan ang katapusan ng kanyang paghahari. Ibibigay na niya when He puts an end to all rule, all authority, and power. So hindi na siya hari. Aari siya hanggang sa kanyang muling pagdating. Yun ang tinasabi nito. Kaya yung mga premillennialists, patay sila sa talatang ito. Baliktad ang isip nila eh. Sa kanila, pagdating ng Panginoon sa pangalawang at huling pagkakataon actually, ay doon pa lang siya maghahari. Dito naman, tapos na ang kanyang paghahari. Di ba? Yun sa verse 25, which explains verse 24. Sapagkat siya kailangan maghari hanggang mailagay niyang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa. Question. Saludsod, pangutana, tutang, pregunta. He must reign. Ano yung reign? King. Till. Hanggang. Yan ang katapusan. Pag nadaig na ng Panginoon lahat ng kanyang kaaway, tapos na ang kanyang paghahari bilang isang hari. At in-explain po sa atin rito kung ano ang mga kaaway niya. Ano po? Sapagkat siya kailangan maghari, verse 25, hanggang mailagay niyang lahat ng mga kaaway sa kanyang mga paa. Anong pinakahuling kaaway? So in other words, dito, ang kamatayan ay sinasabing kaaway ng Diyos. So hindi ito kalooban ng Diyos. Huwag niyo sabihin, kinuha na siya ng Diyos. Walang kinukuha ng Diyos. Ang mga tao po'y namamatay, that's the natural course. May kinalaman lang po ang Diyos sa kamatayan ng isang tao kapag pinaparusahan niya yung mga tao sa Old Testament. In other words, when kayo nasa natural na kalakaran ng buhay, mamamatay ka talaga. Whether you like it or not, mamamatay ka. In some cases, kay Sikayas, binigyan niya ng pagkakataon si Sikayas. Pero mamamatay pa rin siya. Namatay pa rin siya after 15 years. Yan, that's the natural course. Sapagkat sa verse 26, ang huling kamatayan, ang huling kaaway, nalilipulin na yung kamatayan kanya. Sapagkat ipinasakop ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Ibig sabihin, pag tinutuntungan mo lang isang bagay, ikay mas mataas doon sa bagay na tinutuntungan mo lang siya, di ba? Para mapatry na siya isang Panginoon. Subalit, kung sinasabi lahat ng mga bagay pinasasakop, maliwanag na hindi siya kabilang sa nagpapasakop sa lahat ng bagay sa kanya. Ang lahat ng mga bagay pasasakop sa Panginoon, hindi kasamang Diyos. Siyempre, bakit naman niya sasakupin ang Diyos, di ba? May kasama siya doon. Tignan po natin.
Subalit kung ang lahat ng mga bagay pinasasakop na sa Kanya, ang anak ay pasasakop din sa Kanya, nagpasakop ng lahat ng mga bagay sa Kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Tandaan natin, hindi sinabing Ama, ang Diyos. Tuloy po natin. Kung hindi gayon, anong gagawin ng mga tumatanggap ng bautismo para sa mga patay? In other words, kung walang pagkabuhay na maguli, yan ang point do. Kung hindi ganito kanya. Kasi pinag-uusapan rito, ang huling kamatayan ay kawing kamatayan. So pagka nawala yung kamatayan, di mabubuhay na maguli. Siyempre, wala lang kamatayan. Kung hindi ganun kanya, in other words, kung hindi totoo ito, na ang pinakahuling kawing kamatayan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung walang pagkabuhay na walang hanggan, ibig sabihin, ay kung walang pagkabuhay na maguli. Kung hindi kayo, anong gagawin ng mga tumatanggap ng bautismo? Ito po ang maling salin. Ito po ang problema ito isang talatang hindi na sinali mabuti. Dapat dito may kama. Dahil sa original na Greg, walang punctuation. So, bahala ang translator. Tingnan nyo kung may kama doon sa pagkatapos ng bautismo. Maliwanag ang talatang ito. Ito yung maayos sa konteksto. Kung hindi kayo, anong gagawin ng mga tumatanggap ng bautismo para sa mga patay? In other words, kung hindi kayo walang pagkabuhay na maguli, anong kahulugan ng bautismo? Kung mananatili lang sila sa mga patay, yun ang ibig sabihin ng talata. Di ba yun according to the text, according to the context? Kung ang pangapatay hindi na muling bubuhayin, bakit pa sila binabautisman? Dahil meron ding yun, para sa kanila. In other words, ang point dito sa verse 29, kung walang pagkabuhay na maguli, bakit ka bang papabautismo? Kung mananatili ka lang sa mga patay kanya. Di mo maliwanag yun? Pero itong talatang ito, nahihilo yung mga ibang nagbabasa. Ang hirap maintindihan. Hindi mo lang mahirap maintindihan. Hindi natin kung pagsisikapan mo pag-aralang Biblia. Kung titingin ka sa verse 12, pinag-uusapan rito, walang pagkabuhay na maguli. Kung walang pagkabuhay na maguli, bakit ka pa papabautismo kanya? Pareho lang. Pareho lang, hindi Kristiyano. Pareho ka hindi mabubuhay na maguli. Ba't ka pa papabautismo kanya? Di ba? That's a very clear point. Di ba, mga kapatid? Tignan mo yung susunod na matutugnan natin yung mga susunod na versikulo. Bakit ba nanganganib kami bawat oras? Bakit sila nanganganib? Sapagkat sila yung mga apostol. Sila yung mga Kristiyano. At sila yung pinag-uusig dahil sila yung mga apostol at mga Kristiyano. Bakit pa kami susuong sa panganib kung hindi rin kami mabubuhay na maguli? At mananatili kami sa mga patay kanya. Tapos sa verse 31. Ako'y namamatay araw-araw. Ibig sabihin, dito sa hyperbole. Sa kanyang pagiging apostol, ilang beses siya tilang patay, hindi ba? Siya po'y nanganganib mamatay araw-araw. Yun ibig sabihin. Mga kapatid, yun ay kasing tiyak ng aking pagpapamapuri sa inyo. Isang magpapagmamapuri na aking ginagawa kay Kristo na ating Panginoon. So, hindi ko nagsisinungaling kanya. Kung bilang isang tao lamang ay lumaban ako sa mga mailap na hayop sa Efeso, ano aking mapapakinabangan? Again, hindi natin nababasa yun sa Biblia. Pero ito'y totoo sa pagkasinabi ni Pablo. Hindi rin natin alam kung ito'y tumutukoy sa mga hayop o mga taong parang hayop sa Efeso. Ano ang aking pakikinabangan? Whatever the meaning is, ibig sabihin, ito'y sinusungo ni Pablo dahil kay Kristo. Ano ang aking mapapakinabangan? Oo nga. Bakit ko pa gagawin niya? Ako napupunta sa panganib kanya. Kung wala rin lang pagkabuhay na maguli, anong pakinabang sa akin? No? Wala. Kung ang mga patay hindi mo lang binubuhay, so ito ay logical consequence kung walang resurrection. Tama po ito. Kung walang resurrection. Kung ang mga patay hindi muling binubuhay, tayo kumain, tuminom, sapagkat bukas tayo mamamatay. Good point. Kung hindi naman tayo mabubuhay na maguli, yan nandun ang ating katimpalan sa pagkabuhay na maguli, dadalhin tayo sa langit. Kung wala namang gano'n, ba't pa tayo, ang gagawin natin, magpaksinan lang tayo. Mamamatay lang tayo . So tama ang prinsipyo ng taga-sanglibutan na napapakinggan natin palagi, di ba? Mamatay ka rin. Minom ka na ng alak. Sige, magpakalasing ka na. Mamatay lang tayo. Magsugal ka na. Mamamatay lang tayo, di ba? Yun di ba sinasabi ng sanglibutan? Hindi ganun din ang gawin natin. So sa verse 33, ito yung consequence ng aral na yun.
Kung walang pagkabuhay na maguli, ano mangyayari sa'yo? Ika'y magiging masama. Bakit? Di gawin mo na gusto mong gawin. Sabi rito, huwag kayong padaya, ang masasamang kasamahan ay sumisira na magagandang ugali. Sino ba yung masamang kasama niya? Yung mga natuturo na walang pagkabuhay na maguli. Ano yung logical consequence na hinggil sa yung moralidad? Katulad ng once save, always save. Ano yung consequence no? Hindi magpakasama ka na, ligtas ka naman eh. Magpakaila naman. Ganon din ito. Kung walang pagkabuhay na maguli, hindi magpakasama ka na kanya. So ano magiging consequence ng mga tao nagtuturo na walang pagkabuhay na maguli? Sila yung magiging masama. Eh siyempre, ano pang iisipin mo? Eh hindi ka rin lang mabubuhay na maguli. Eh yung magiging consequence sa buhay mo, hindi magpakasama ka. Yun ang sinasabi ng talatang yun. Sa verse 34, magpakatino kayo. At magkaroon ng matuwid na pag-iisip at huwag na kayong magkasala sapagkat ang iba ay walang kaalaman tungkol sa Diyos. Sinasabi ko ito para sa inyong kahihiyan. Yung sinuturo niya, yung nagsasabing walang pagkabuhay na maguli. Pagpakatino kayo kanya. Unawaan yung mabuti kanya ang kasulatan. Kasi pagka hindi mo maunawaan yan, eh siyempre, ano mangyayari sa'yo? Kung walang pagkabuhay na maguli, hindi magkakasala kaya magpakatuno kayo sa pagkatotoo na may pagkabuhay na maguli. Tsaka yun po isang general kahit hindi pa ganito yung topic, maganda naman yun. Hindi tayo magpakatino, huwag magkasala. Sapagkat tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan ngayon. Sa verse 35, subalit mayroon magtatanong, ito po ay isang may rhetorical question. Subalit mayroong magtatanong, paano muling bubuhay? So ngayon, hindi na question dito na walang pagkabuhay na maguli. Pinatunayan ni Apostle Paul na may pagkabuhay na maguli. Number 1 sa mga saksi. Kasama siya doon. Pangalawa, yung mga consequences kung walang pagkabuhay na maguli. Di ba? Isa-isa yan. Sinisiyan natin kanina. Pinasa na natin. Ngayon, siyempre kung may pagkabuhay na maguli, interesado ka ngayon. Paano yun? Paano tayo mabubuhay na maguli? Subalit mayroon magtatanong, paano muling bubuhayin ang mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? Tamang tanong po ito. Nagtatanong tayo eh. Nagtatanong ka talaga, ano yun? Maganda yan. Paano tayo mabubuhay maguli? Ikaw na hangal, kanya. Ang iyong iniasik ay hindi mo nabubuhay malibang ito'y mamatay. Dito po sa English, ano po? Sa verse 36. Foolish one, what you saw is not made alive unless it dies. Ito po ay prinsipyo ng pagtatanim. Sapagkat ang kamatayan ay para ka nagtatanim kasi nililibing mo sa lupa. Katulad na nagtatanim ka ng bini, ililibing mo sa lupa yan, di ba? Ililibing mo. Uhukay ka tapos ipapasok mo sa lupa. So, ang iyong iniasik ay hindi ang siyang ang iyong iniasik ay hindi ang siya naging katawan, kundi ang bini lamang, marahil ay sa trigo o ilan sa ibang mga butil. Ang ibig sabihin, verse 37, what you sow, you do not sow that body that shall be. Ibig sabihin, pag nagtatanim ka ng isang halaman, hindi naman halaman ka, agad yung tinatanim mo, kanya. Maliban lang sa cuttings, pinag-uusapan ito sa binhi. Hindi naman halaman ka agad, kanya. Ang tinatanim mo, binhi. Kung wala mong binhi ang kanya, marahil ay trigo o ilan sa mga ibang butil. So, kung pagtatanim ka kanya, itinatanim mo yung binhi kanya, ano man yan. Subalit ang Diyos na nagbibigay dito ang katawan ayon sa kanyang nais, at sa bawat uri ng binhi ay ang sariling katawan nito. So, in other words, ang Diyos ang may kagagawa. Bakit tutubo yung binhi na yun? At depende kung binhi, yun ang magiging halaman. Yung sinasabi niya. Hindi lang sa mga trib, kailangan mo nang mamatay yung binhi bago siya tumubo. At yung katawan na tumubo ay hindi katulad ng binhi. Dito mga nagtatanong, ano po, ano ba pagka ba nabuhay tayo maguli, physical na katawan yun o ano? Ba't hindi basahin ito? Pagka itinanim yung binhi, ano ba yung lilitaw ito? Binhi pa rin ba? Tapos bigla magiging, binhi ba yung lalabas? Binhi, tapos biglang unti-unti, makikita mo sa yung mata, yung binhi, magiging halaman? Hindi naman eh. Pagkita mo, tutubo yung halaman na eh. Di ba? Hindi lahat ng laman ay magkakatulad kanya. Subalit may isang uri para sa mga tao, at ibang laman para sa mga hayop, ibang laman para sa mga ibon, at ibang laman para sa mga isda.
Mayroong mga katawang, ito po isang, tingnan nyo, marunong si Apostle po. Pupunta sa punto na, anong klaseng laman, anong klaseng katawan, ang mabubuhay ng magulingan niya. Mayroong mga katawang makalangit, so spiritual bodies. Tingnan po lang sa English, ano po? There are celestial bodies and terrestrial bodies. Sabi nito, mayroong mga katawang pangkalangit at mga katawang makalupa. Subalit ibang kalalatian na makalangit at iba naman na makalupa. So ito tumutukoy sa mga nakikita na sa taas. Mayroong kalalatian ng araw at ibang kalalatian ng buwan. At ibang kalalatian ng mga bituin sapagkat ang isang bituin ay naiba sa ibang bituin sa kalalatian. Ito yun. Tingnan, si Apostle po, hindi siya astronomer. Pero kapag mahilig kayo sa astronomy, katulad ko, may mga between red stars, red dwarf ang tawag doon. Mayroong medium star na yellow, katulad ng ating araw. Mayroong mga blue stars na malalaki. So, iba-iba yung between. Hindi sinasabi rito ni Apostle Paul. Gayun din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay. Yan. Itinatanim na may pagkasira. In other words, yung itinanim mo ay may kamatayan nyo. Ito'y nabubulok. Binubuhay na walang pagkasira. So ito po ay maliwanag, di ba? Yung itinanim mo, hindi yung katawan na itinanim mo na, hindi na muli mabubuhay. Yung itinanim mo may pagkasira, ano mabubuhay? Walang pagkasira kanya. Bakit nagkakaroon pa ng problema sa pagkaunahin mga kapatid dito? Napakaliwanag kapag-simple lang. Sinasabi ng talata. Ito ay tinatanim na walang dangal. Yung walang dangal, nabubulok nga po yun eh. Bakit may dangal yung patay? Di ba, kung nakakabaong, kaya nga binibigyan natin ng marangal libingang katawan ng patay, dahil mabubulok yun. Kaya alam natin mabubulok, nilalagay natin para makita may karangalan yung patay, di ba? Ito ay binubuhay na may kalalatihan. So ito ay walang dangal sapagkat ito ay nabubulok, pero ito ay mabubuhay na may kalalatihan. A glorious body, sabi sa atin. Itinanim na may kahinaan, kaya kasi nagkakasakit at nabubulok. Maling binubuhay na may kapangyarihan dahil wala lang kamatayan. Ito'y tinatanim na katawang laman. Ito'y binubuhay ng katawang spiritual. Ano bakit anong mahirap intindihan doon? Yung inilibing ay physical na katawan. Ano yung bubuhay na maguli? Yung parimbang katawan na yun? O isang spiritual na katawan? May maniwanag po sinasabi dito. Di ba? Ito'y tinanim na may katawang laman. Ito'y binubuhay ng katawang spiritual. Kung may katawang pangkalupa, ay mayroong ding spiritual. So we have physical body. There are spiritual bodies. There are physical bodies, katulad ng katawan natin ngayon, but there are spiritual bodies, sinasabi ni Apostle Paul. Kaya nasusulat ang unang taong si Adam ay naging buhay ng nilalang, ang huling Adan ay naging spiritong nagbibigay buhay. Ganyan. So ito, si Adam ay katawan na nagkaroon ng buhay. Ganyan. Ang ating Panginoon ang siya nagbibigay buhay sapagkat siya bumubuhay na maguli. Ngunit hindi unang katawang spiritual, kundi makalupa pagkatapos ng spiritual. Yan ang order, no? Physical muna, mamamatay, tapos spiritual. Di ba? Napakaliwanag po, no? Ang unang tao ay mula sa lupa, isang tao mula sa labok, ang ikalawang tao ay mula sa langit. Yun sabi ng Panginoon. Ako'y galing sa langit. Yan. Kung ano ang taong mula sa labok, hindi silang mula sa labok. Katulad natin lahat, si Adam, ang ating katawan ay sa labok. So, babalik tayo sa labok. At kung ang taong mula sa langit, ay hindi sila makalangit. Ang ating Panginoon naman, dadalhin niya tayo sa langit. Kanya. At kung paanong taglay natin ang larawan ng taong mula sa labok, ganito rin ang itsura ni Adam, hindi yung mukha, pero ganito yung katulad natin siya, tataglayin din natin ang larawan ng taong kalangit. Katulad ng katawan ng ating Panginoon, sinabuhay na maguli. Mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya tayo mabubuhay na maguli. Dahil ang langit po hindi physical na lugar. Heaven is a spiritual place. Kaya nandoon ay mga spiritual beings. Kaya meron tayong spiritual na katawan. Hindi physical na katawan. It's a spiritual body, mga kapatid.
Sabi sa verse 4 na naligaw tayo, 49. Kung paanong tagalay natin ang larawan ng tao mula sa labok, tatagalayin din natin ang larawan ng tao makalangit. So hindi natin ganitong itsura natin. Kung ano, hindi ko alam. Huwag yung tanongin sa akin, hindi rin sinabi ni Apostle Paul. At ganoon din sabi ni Apostle John. Sa 1 John, chapter 3. Nag-cooperate po ngayon ang ating internet. Ano po? Dito po sa 1 John, chapter 3, verse 2. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nakahayag kung ano magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya ating makikitang bilang siya. Ngayon ang sinasabi rito, maging katulad natin ng Diyos. Yung itsura ko, hindi ko alam. Anong itsura, hindi ko rin alam. Magtiwala lang tayo na tayo maging katulad ng Diyos. Verse 50. Mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Niyang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. So yung katawan, hindi yan ang mabubuhay na maguli. Ang ating spiritual na katawan, kailangan nyo para tayo makarating sa langit. Verse 51. Makinig kayo. Dahil hindi pa nila alam ito eh. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Totoo po yan dahil mayroong mga taong buhay pagdating ng ating Panginoon. In other words, hindi sila namatay. Hindi wala silang kamatayan. Nagkataon lamang na pagdating ng Panginoon, sila matatagpuang buhay pa rin. Hindi sila namatay. Ito sinasabi ng Apostle Paul. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayo lahat ay babaguhin. So babaguhin yung patay, babaguhin din yung buhay. Kung anong katawan ng patay na nabuhay na maguling, ganun din ang katawan ng babaguhin. So in other words, ganito ka, bigla kang magbabago. Yung katawang spiritual. Sa verse 52, gano'ng kabilis yung kabagal? Ilang bilyon ng tao na buhay sa mundo? Dito ngayon yata, mga 4 o 5 bilyon ng mga tao sa mundo ngayon eh. Ngayon lang yun, yung nakarang panahon. Ilang bilyong tao na tumira sa lupa, namatay, nabuhay, namatay. Sa isang saglit, kanya. Dahil ito'y kapangyarihan ng Diyos. Kung isipin natin ang Judgment Day, nakalinya tayo, tatanong tayo sa Jesus, hindi gano'n. Yung po ilustrasyon lang ng Diyos para maunawaan natin. Sa isang saglit, sa isang kisak mata, bindat ka lang. Sa huling pagtunog ng trompeta, ang trompeta po ay isang instrumento na nagbabadya ng isang mahalagang bagay. Either ito isang warning o isang pagpapakilala isang mahalagang bagay ang nangyayari. Diba? Tingnan niyo, napanood ko yung pagdating ni President Marcos, dating Presidente Marcos sa Washington, D.C. noong 1982. May mga trompeta ron. Kanya. Nagsasabi na may mahalagang taong darating ganyan. Sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo babaguhin ganyan. At the same time. So babaguhin, magiging spiritual body rin tayo. Magkakaroon tayo spiritual body, mga buhay. Yung pangpatay, sila yung mabuhay maguli, may spiritual body na. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay mag-base ng walang pagkasira at itong may kamatayan mag-base ng walang kamatayan. Subalit kapag ito'y may pagkasira, ay mabibisa na walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabibisa na walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. So ito na ibig sabihin. Ang huling kaaway ay ang kamatayan. O kamatayan nasa iyo ng iyong pagtatagumpay, o kamatayan nasa iyo ng iyong tibungan. Wala na. In other words, wala lang mamamatay. Wala lang kapangyarihan ng kamatayan. Tapos na ang kalooban ni Satanas. Ang gusto ng Diyos, alaman ng Eden, na ang tao mabuhay na maguli. Na sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ang kalooban ni Satanas ay sumalasang ang tao at magkaroon siya ng physical na kamatayan. Ang timon ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Verse 56. The sting of death is sin and the strength of sin is the law of Moses. Sa pagkasilakaw ni Moses ay walang patawaran sa kasalanan. Subalit salamat sa Diyos nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay
sa pamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Saan siya nagtagumpay? Sa kasalanan. Nagtagumpay siya kay Satanas. Nagtagumpay siya sa spiritual death. Dahil kahit na tayo nagkasala yung wali sa Diyos, pwede tayo muling magbalik sa Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At ngayon, nagtagumpay siya sa physical na kamatayan. Ngayon, kung totoo ang pagkabuhay na magaling, at kung totoo na tayo dadalhin sa langit ng ating Panginoon, anong gagawin natin? Verse 58. Kaya nga, this is a conclusion. Totoo ang pagkabuhay na magaling. Hindi tayo mananatiling patay. Ngayon, anong gagawin natin? Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag. Saan matatag? Anong ibig sabihin matatag? Ang matatag na sasakyan, gano'n ka kabilis, hindi siya matutumba. Yun ang matatag. Ang matatag na poste ng bahay, kahit anong gawin mo, hindi siya masisira. Dahil yun ang matatag. Huwag makilos. Ang matatag, siya po'y matatag. Kung anong pinaniniwalaan niya, nananatili siya doon na pinaniniwala. At kung gano'n siya, hindi siya alis. Kaya huwag makilos kanya. Hindi nakikilos. Kahit anong mangyari sa iyo, mananatili kasi yung pananampalataya. Dahil ang pananampalataya totoo. Na laging sagwa ng Panginoon na yun. Pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Yabang nalalaman ninyo hindi walang kabuluhan ang mga inyong magawa sa Panginoon. Bakit walang kabuluhan? Sapagkat bubuhayin tayo maguli ng Panginoon at dadalhin tayo sa langit at mananatili tayo sa langit kasama ng Panginoon magpakailanman. So ito po ang ating pag-aaral sa 1 Corinthians chapter 15. Ito po isang demonstration, mga kapatid, ng isang katotohanan na excuse me, na ito po ay itong bagay na pinag-aaralan po natin, mas madali. Kapag tinitignan po natin ang konteksto ng pinag-aaralan po natin. Pagka tinignan natin ang context, mas madaling maintindihan. At panalaman natin na mali ang pagkaunawa kung wala sa context. Halimbawa, sabi ng mga, alam po ba niyo mga Mormons, sila po ay may database ng lahat ng mga salinlahi ng mga tao sa buong mundo. Gumagastos sila ng ganong kalaking gastos doon. Bakit? Dahil naniniwala sila sa proxy baptism na pwede mong iligtas ang iyong kamag-anak hanggang sa kanunuan mo. Magpabaptismo ka para sa kanya. Yung ginagamit nila, 1 Corinthians chapter 15 verse 29. Walang kaugnayan sa konteksto ng pagkabuhay na maguli yun, di ba? Wala sa konteksto yun. At saka yun, lumalabag sa simpleng katotohanan ng kaligtasan ng individual, personal. Work out your own salvation. Hindi pwedeng iligtas ang ibang tao kung wala silang gagawin para sa kanilang sarili. Rafael Ortiz, present. John Bautista, present. Alni Yagao Templanza, maayong hapon, Nixon, maayong hapon, Pud, Nixon. Name Andrew Romero, name Pag Ngamalan, Kabsat, Ilocano, Kastamat Kenka, Kabsat. Gandang hapon po, brother, sa lahat, si Brother Arnold Dosilo. Gandang hapon po, brother, sa lahat na nakikinig. Magandang hapon din sa brother. Adela Quinto, present po ngayon. Arceli Baloyot, good PM, watching, good PM din. Royal Alcalas, present. Kennedy Piligambol. Gandang hapon po sa lahat. Gandang hapon din, Brad. Randy Celis, Kalilong Celis. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon din, Brad. Edna Delpino Villamor, good PM po. Good PM din, sister. Nilo Pexon Sabala. Magandang hapon po, Brad. Watching from Tacloban City, Leyte. Magandang hapon din, Brad. Mawalang hapon, mga kapatid. Si Rodmar, may bagyo sa inyo kasi, Brad. Si Brother Rod Marites Baagan. May bagyo sa inyo kaya maulan. Dito sa amin, walang ulang. Sasabihin, walang ulang hapon sa inyo lahat. Willie Pastor, magandang hapon din. Rachel God, konnichiwa. Konnichiwa. Siguro good afternoon yun. Tinuturuan po tayo ni Sister Rachel, konnichiwa. Na kanila, nanonood ako sa YouTube tungkol kay Mashta. Yun po dakilang general ng mga Hapon sa Imperial Japanese Army. So wala po tayong tanong. Wala po tayong tanong sa ating pinag-aralan.
Alam po niyo, may mga kapatid nagtatanong, pag ba nabuhay tayo maguli, ano bang katawan na lalabas nung ganyan nga? May mga nagsasabi, ay primero, physical muna, tapos magbabago ng spiritual ang katawan. Yun nasabi, hindi, maliwanag po doon sa 15. Pagkabuhay na maguli mo, ang lalabas doon, spiritual body na, kasi babaguhin din naman yung buhay. Sabay kayo babaguhin. Kaya lang naman yung physical ay spiritual na, kaya ikaw ay physical, tapos magbabago ka pala doon. Sabay eh. Sabay, sa isang sapata lang eh. Lahat ay magbabago. So pagkalabas ng mga patay sa libingan, spiritual body na yan. Wala na yung wala na yung katawan. Amin nagtanong. Edna Delfino Villamayor. Ang cremation po ba ay biblical? Ang patay na nilibing sa ilalim ng lupa. Pag cremation nilalagay sa garapon at inuwi ng iba sa bahay. Hindi po lahat ng patay nililibing. Hindi pa yung naniniwala doon. Yung papalo po yung mga lumubog sa dagat at kinain ng patay. Tapos yung mga tingnan po yung si Lazarus, yung tukha. Hindi siya nilibing. Tingnan niya sa Lucas chapter 19. Tingnan natin ano po. Dito po sa Lucas chapter 19. 19 ba? 16. 16. Dito po yung sa, doon sa Hades eh. Yun, 16 nga, 16. Namatay po si Lazarus, di man siya nilibing. Basahin natin. Sa verse 22 na Luke chapter 16, verse 22. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. Tingnan niyo mayaman. The rich man also died and was buried. Ano nangyari sa katawan ng Lazarus? Tinapon. Tinapon siya sa Valley of the Sons of Hinnom. Ito po yung nasa gilid ng Jerusalem. Itong tapon nilang basura at sinusunog nila yung basura lahat. Lahat ng patay, lahat ng dumi, sinusunog nila doon. Kaya yun nilarawan ng sunog-sunog na hindi nawawala. Parang Smoky Mountain sa Tondo, Manila. So, ang cremation po, ang pagdidispose ng patay sa Biblia, sa Old Testament, bumili po si Abraham ng isang lupa, isang kuweba, Cave of Macpela. Doon nilibing ang kanyang asawang si Sarah. Doon nilibing ni Isaac yung asawa niya. Doon nilibing ni Jacob si Leah, na unang asawa niya. So, nililibing siya sa ganung paraan. Pero hindi lahat ng patay nililibing. Yung sa John chapter 5, yun ay generic. Ang ibig lang sabihin, lahat ng mga patay ganyan. Kung saan man sila nalibing. Nalibing sila sa dagat, kinain ng pating. Nasaan na yung katawan ng tao, pinatay ng pating. So, in other words, kung ano man po yung mechanics ng pagkabuhay ng maguli, paano gagawin ng Diyos yun, hindi na mahalaga sa atin yun. Ang mahalaga sa atin, paano man tayo namatay, saan man tayo namatay, tayo mabubuhay na maguli. So, yung cremation po ay, hindi natin masasabi, hindi ko alam kung gusto kong pag-aralan po yan, kung merong, kasi minsan naman napapansin, kung merong namatay na sinunog sa Biblia, mawala. Kung meron man nawala, it doesn't matter. How do we dispose the bodies of dead people is not important. Basta hindi lang siya mabaho. Kaya pwedeng, para sa akin, pwede kang magpa-cremate kung gusto mo, pwede kang magpalibing kung gusto mo. There are many ways na pwedeng gawin. In verse 53, does it really literally mean ang katawan ay may ang kasiraan na binabagi? So therefore, maglinis as early as much as possible. Maraming Kristiyano nagsasabi na later na daw ang paglilinis at habang sila, hindi habang sila ay nabubuhay pa. Hindi po. Kung ang ibig sabihin ito yung paglilinis ng ating mga pagkakasala, dapat talaga as much as possible, as soon as possible, gawin na po natin yung paglilinis na sa pamagitan ng Ebanghelyo. Huwag natin hintayin na pag namatay tayo, wala na tayong pag-asa eh. Yung bang kaluluwa ng masasama at kaluluwa ng mabuti magkaiba dahil tayo ay mabuhay, maging glorified body. Sa kaluluwa ng kaya ang masama, ganun din po yun. Ang ibig lang sabihin ng glorified body, hindi isang katawan na hindi na mabubulok. At sa pinag-uusapan sa 15 ay mga Kristiyano.
Dahil tayo pupunta sa langit, so we are glorified. Hindi naman ibig sabihin na yung mga katawan ng pupunta sa impyerno ay mabubulok. Hindi rin sila mabubulok. Kaya walang pagkabuhay na maguli sa kahatulan sa John chapter 5 verse 29. At tayo namang mga Kristiyano, pagkabuhay na maguli sa buhay, kaya dadalhin tayo sa langit. Hindi rin ibig sabihin na yung mapupunta sa impyerno, mamatay. Hindi rin sila mamamatay. Meron pa rin silang, wala pa rin silang kamatayan. Pero sila yung mapaparusahan. Si Sister Marisa Francisco Quinto, magandang hapon po sa inyo lahat. Meron po lang po isang post na nagtatanong po sila kung ano daw pagkakaiba natin kina Adan at Eva maliban sa sila'y walang biological parents. Marami salamat po sa sagot. Nagtatanong ako sa kaibigan ko, sabi po, pusod daw po siguro. Kasi po yung ating pusod ay galing sa pagputol ng ating umbilical cord ng ating ina. Pero baka may pusod din pa rin sila dahil yun ang disenyo ng tao. Ang pagkakaiba lang natin isa, dahil kung may pusod sila, wala, hindi natin malalaman yun eh. Ang pagkakaiba lang isa, hindi sila pinanganak. Sila hindi na lang nakaagad, matanda na sila, mature. They are sexually mature nang sila pinanganak. Kaya pwede sila magpakarami. Yan lang ang pagkakaiba. Sa lahat ng bagay, pareho lang tayo sa kanila. Dahil tayo po ay ginawa sa pamagitan ng natural na paraan na ginawa ng Diyos. Magkasawa, magkakaanak. Yun po natural na paraan sa atin. Pero sila naging tao miraculously sapagkat sila nilalang ng Diyos kaagad. Tao na sila kaagad eh. Hindi siya nanggaling sa fetus, tapos ipinanganak, sanggol, hindi siya dumaan sa proseso niyo. Katulad ng manok at ibon, manok at itlog. Sino na una? Manok. Sa nanggaling manok, nilalang ng Diyos. Pero pag inalis mo yung Diyos, yun ang problema. Yung tanong na, hindi mo alam kung hanggang kailan, ikot yun eh. Pero ang Diyos ang magbibigay ng sagot dyan. Nilalang sila ng Diyos. So, nilalang sila ng Diyos. May pusod sila o wala. Hindi na pong mahalaga yun kung may pusod sila o wala. Hindi man natin malalaman kung may pusod sila o wala. Walang nakakaalam. Kung may puso sila wala, maliban lang ang Diyos na gumawa sa kanila. Di ba? Rafael Ortiz, thank you rin ba? So, dito balik po tayo kay Brother Kennedy. Hindi po. We live on a daily basis. Kumbaga sa mga trabahador, arawan lang tayo. In other words, every day may be a day na mamamatay ka. Hindi mo pwede sabihin, 50 years pa ako, 60 years pa, hindi natin masasabi yan. Minsan, may mga tao na mamatay lang bigla. Biglang nagkaroon ng cardiac arrest. By the way, kung cardiac arrest, yun po ang krimen na walang warrant of arrest. Sir Embuenga, nabigla ako dito, kala ko si Eli. Kasi alam po nyo, naihiwagaan ako kay Brother Eliasar at kay Brother Eli. Kasi Eliasar, ang palayo yun Eli. Pero ang palayo ni Brother Eliasar, Larry. Kaya nililito ako. Si Brother Eli po kasi, isama lahat sa panalangin, nasa hospital pa rin yan. Isama na rin yung si Brother Johnny at saka si Steganet Carino. Si Brother John, nasa hospital pa rin. Wala pa akong update kung nakalabas na siya. Wala rin akong update kay Brother Eli kung nakalabas na. Pero si Sister Nanette, nasa home quarantine lang siya. Siguro symptomatic siya, wala siyang symptoms. Pero si Brother John, meron. Marisa Francisco Quinto, maraming salamat po. Magandang hapon din sa iyo, Brother Eli, Brother Larry. Nagkamali na tuloy ako. Lalo pa ba tayong mga tanong? So, ang mechanics, ang mahalaga lang sa pagkabuhay na maguli, may pagkabuhay na maguli. At ang pangalang mahalaga, papalit na lang ating katawan na magiging tayo po ay mula sa katawan magkasira ay magiging spiritual body. Yung mechanics, bayaan natin ng gusto ng ating Panginoon. Yan ang kanyang gagawin sa muling araw. Wala na po tayong tanong. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating pag-aaral sa 1 Corinthians chapter 15. Yun po, alam po nyo, maraming klaseng sermon. May
pinakamalimit at pinakamadaling gawin ay topical sermon. At meron din textual sermon. Ikay pipili isang teksto sa Biblia at yun na magiging batayan mo sa iyong ituturo. Ito po ganitong klaseng pag-aaral, expository. Ina-expose natin kung ano sinasabi ng kapitulo na pinag-aaralan natin. Aside po ni-update po Brother Larry, under observation pa po, nasa isolation pa po. So, siya isama po lahat sa panalangin. Dahil po ni Brother Kenny Gambol, salamat po Brad, salamat din Brad sa inyong pakikinig. Mamaya po ay sa chapter 43, yun po ay isang kapitulo dapat nating bigyan pansin kasi minimisus din po ng ibang mga sakay ng pananampalataya po yan. So tayo po ay sama-samang nanalangin. Banal, kayo po ay nagagalak at nagpapasalamat na binigyan niyo kami ng karapatan na tabagin ang mga anak at iligtas po sa aming mga pagkakasala. Sapagkat ang aming Panginoon ay namatay sa krus, inilibing at nabuhay na maguli. Lahat po ng mga nagsasabing nag-aangkin na sila ay nagtatag ng mga relihiyon, silang lahat ay namatay at hindi nabuhay na maguli. Ang aming Panginoon lamang po na nagtatag ng kanyang iglesia ang may karapatan sapagkat siya anak ng Diyos at ipinatunayan niya na siya nabuhay na maguli. Ama, kayo po'y naniniwala sa Ebanghelyo. Ito'y aming tinanggap, ito'y aming sinunod, at dito kami mananatili tapat hanggang sa aming kamatayan o hanggang sa pagdating ng aming Panginoon. Tulutan niyo, Ama, na kami magpatuloy na paglilingkod sa inyo, Ama, pagkat tinasam namin ang patuloy na paglilingkod sa inyo hanggang sa walang hanggan pagkasama ka namin sa langit. Salamat, Ama, sa inyong mga biyaya, spiritual at pisikal. Patubahan niyo kami sa iyong pagkakasama. At ang mga bagay na ito ay aming tinadalangin at pinagpapasalamat sa pangalan ng Panginoon. Amen. So maraming salamat mga kapatid. So ito po ang pagtatapos ng ating pag-aaral po sa hapong ito. Maraming salamat at stay safe.